Okay, magandang hapon. So ngayon, ipakita ko naman yung verification check nito na kung tama ba yung mga values. Okay? Yun yung pinaka-importante, no? So yung gamitin ko lang as verifier itong sa SkySieve na beam analysis na. So bali dito, assuming yung beam natin mga around 20 meters. Okay? Mga 20 meters. So sabihin ko lang yan. Or pwede rin 10 meters naman. Okay, 10 meters. Okay, back. Yung support, dapat katulad nung sa program. So, yung support natin, unahin ko muna yung simple beam. So, roller dito, hinge dito sa left side. So, kumbaga, kung dito tayo, ito yung roller. So, dito yan sa left side. Add lang natin. Ito naman yung sa pin support dito sa right side. Add lang din natin. So, okay na tayo. So, meron tayong 0 to 10 meters. So, lagay natin yan dito sa program. So, bali, meron tayong simple beam. Ayan. Tapos, span length is 10 meters. Ayan. So, meron tayong 10 meters. So, ganun din dito. Ito yun pa lang yung nalagay natin. Okay, next. Yung section. So, para sa moment of inertia, sasabihin natin 1 times 10 to the power of 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? And then, yung young modulus dito, naka megapascal. So, 200,000. 200,000. Yan. Then, okay na yan. So, back lang natin. So, bali, andito na yan. Ha? So, again, yung, kung titignan mo, yung section niya naka millimeter to the power 4. Pwede ko muling palitan yan. Hindi lang, sabihin natin, metric. Pareho nung ano. Ay, wag na lang. Mabago lahat eh. Okay, biya mo na. So, yun pa rin. Convert mo lang yung millimeter to the power 4 to centimeter to the power 4. Para pareho siya doon sa program. So, yung nilagay ko sa SkySieve is 8 0. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Convert natin yan to cm to the power 4. Sunod ko lang ng 4 na 0. So, yun yung ilagay natin dito sa moment of inertia. Yung elastic modulus, yun yung 200,000 megapascal. Okay? Bali sa steel. Na? So, okay na tayo dito, di ba? So, yun na din yung sa may SkySieve. Ganyan ganda. Okay? So, yun na yun. Okay. So, next, wala man tayong mga hinges na. Like mga internal hinges. So, wag lang. So, punta na tayo sa loads. Unahin ko muna yung point load. So, maglagay ako ng point load. Sabihin ko na lang every, di ba 10 meters man to. So, every 2 meters na. Assuming every 2 meters. Yung magnitude, sabihin natin, I don't know, 15 kilonewton. Sabihan mo na yung load case na, hindi man tayo magdi-design. So, 2 meters, then 15. Okay? So, another, sa 4 meters, ganun pa rin, 15. And then, sa 6 meters, sabihin natin, 15 pa rin. Ay, di na pala pwede, na? Sorry, na? Hanggang free lang pala yun. Okay, hanggang dito lang yung pwede sa free. Okay, so hanggang dito na lang. Okay, next. Back na lang tayo. Moment. Lagyan natin ng moment. So, sa ano na lang? Sa 6 meters. Then, lagay natin yung moment 25.
Ayan. So, ito yung moment. Then, sa 8 meters, sabihin natin, 25 pa rin. So, ito na yan. So, i-model natin to sa program. So, dito sa program, unahin ko muna yung sa point loads, di ba? Every 2 meters, 15 tayo. So, kumbaga, sa 2 meters, 15. So, pagka 4 meters, 15. So, ito na yan. So, itong mga P1, P2, ito na yun sila. Then, for the moment, yung dalawa, sa 6 meters, tsaka 8 meters. So, dito natin ilagay yan sa moment. So, 6 meters, tsaka 8 meters. Andito naman yung moment natin na 25 kN. So, positive tayo kasi ano man to? Counter-clockwise. Okay? So, yun na. So, next, yung mga distributed loads naman. So, for the distributed loads, lagay natin ito, distributed loads. So, maglagay na lang ako ng distributed load triangular sa 0 hanggang center nung span na to. So, yung position is 0, yung n is hanggang 5 meters. Yung magnitude, sabihin natin 0 hanggang, I don't know. Sabihin na natin 12.5. Okay? Gawa-gawa lang. So, add na natin yan. So, ito na yun. Okay, ilagay natin yan dito sa program. So, bali dito ko sa distributed load, so I have 0, 0, then 5 meters, then 12.5. So, ito-draw niya din yan. Ito. Okay? Ayan, ha? So, yun, ha? So, bali, lagyan pa natin ng iba pang loads. So, sabihin natin sa 5 meters hanggang 10 meters, dito trapezoidal na lang. Sabihin ko na lang mga 15 kilonewton hanggang trapezoidal, sabihin ko na lang 8.5. And add natin. So, okay na to. No? Ito na yan. Sige, model ko yan sa program din. So, sa 5 meters tsaka sa 10 meters, dito, nakalagay 15 tsaka 8.5. So, 15, then 8.5. So, katulad lang, ha? Yung itsura. Di ba? Okay? Sige. So, iwan ko pwede ba mag-add dito? So, subukan ko mag-add pa. 0 hanggang 10 meters. Yung magnitude sabihin natin 3 and 3. Di na talaga pwede na. Hanggang dalawang distributed load lang pwede sa free account. No? Okay, so ito na lang, no? Okay lang man din yan for verification. So, bali, solve lang natin to. Okay, yan muna natin mag-solve siya first. Okay, so, ito na, no? So, yung mga reactions, meron tayong Rx, Ry, moment, simple beam man to. So, okay na tayo dito. Bilang So, tignan natin yan dito sa program kung pareho ba. So, baba ka lang. So, ito na, no? So, pareho. So, meron tayong 62.88. Then, meron tayong 57.13. Dito 3 decimal places, dito 2 decimal places kasing namin. And then, ano pa? Yung nakalagay dito. Okay, unlock na, no? Ganun ba? Okay. So, dito lang tignan. So, for the bending moment, so makikita mo, pang US base, no? So, yan na lang natin, i-reverse. Para pareho ng, yung dito. Okay, for the moment, bending moment diagram, ito na yun. Diba, pareho lang, yung itsura. Kita mo. Pati yung mga values nila, pareho lang din. So, makikita mo 150, di ba? 100, 150, 200. Ayan. Pareho talaga. Okay? Shear force. So, ito din yun. Pareho na yung itsura din.
pareho lang sila. No? So, makikita mo, 0.20, 40.60 na. Yun pareho, na. I think pareho kami nung ginamit ni SkySafe, na. Hindi ko alam anong formula ginamit nila dito, na. So, anyway, meron tayo dito. Ayan. So, pareho talaga. Ano pa? Lagay natin, deflection. In deflection, ito na yun. So, makikita mo, negative 100. Ganun din dito. Pareho lang man. No? So, pareho lang yung sagot nila. So, ito na. Yung total deflection. Dito pala. No? Dito pala nakalagay. So, yung total deflection. So, titignan natin yan. Pareho lang. Ito siya. Negative 100.253. Again, yung negative sign indicate na downward direction. Okay, may notes ako dyan. Downward direction. Okay, so ganun lang na. So dito is 99, dito 100. Probably itong baka dahil sa decimal lang. Yung location niya din, 5 meters. So tama din dito, 5 meters. Na? Tama din, 5 meters. Ayan. Okay, so yung moment, baka dito din moment. Tingnan mo. Wala eh na. May calculation ba na? Nawala man. Continue with free. Ito na, no? So, may moment tayo dito. So, titignan natin. So, yung moment, kung pareho ba? Pareho lang. Ayan. Yung location, di man yan nilagay, no? So, yung meron lang dito is, maximum moment. So, sobra-sobra pala itong akin. I mean, sobrang dami yung kinalculate ko pala dito. Anyway, okay na to, no? So, andito, yung kinagandahan yung sa akin, pati yung location, mapakita ko, no? So, yung shear naman, saan dito man yan, no? Yung shear. Kita mo man. 62.875. Saan dito? Yan, no? 62.88. Makita mo. Okay. Yung dito sa kabila, ito yung 57.13. Ito yan. Okay, yun dito sa. Okay. So, klarong-klaro, no? Na pareho yung sagot nung itong mga software na to tsaka yung sa program. Okay. So, pwede natin palitan yung support. So, sabihin ko, ano na lang, sabihin ko, fix. Okay, the same load. So, titignan natin, magbabago lahat yung mga values nila dito, na. So, makikita mo, nagbago na, no? Bago yung mga values. Pag simple beam, so ito yan. Kita mo man sa moment, no? Di ba, 0, 0 dito. Pag gawin mong pag gawin mong fix yan, so may negative moment dapat dyan, ha? Makita mo man din dito, may negative moment na. Kaya bababa na to. Ito yung 0, andito yung mga values na yan. So, pag ano ka din, pag mag-mouse hover ka dito sa tawag yan, sa curve good, makikita mo din yung mga values nila, no? Isa-isa. Okay? So, makikita mo din yung mga values. So, I think, okay na yun. No? So, gawin natin fix, na. Bali, dito sa model, papalitan ko lang. Screenshot ko muna to. Ha? So, screenshot ko muna. And before ko siya palitan. Okay? So, screenshot muna natin to. Lagay ko dito. Para i-attach ko dun sa ano. And then, yung mga sagot dito, ipang screenshot ko muna. And then, sali ko na sa ano. Sino nga yun? Solve ko muna. So, ito yung mga result, reactions. Ano ko muna yung shear and bending moment diagram. So, ito yung sa bending diagram. Ayan. Screenshot ko muna. Ayan. Ito na. Okay.
Then, sa shear diagram, ito yun. Screenshot na lang din natin. Before natin palitan yung beam. So, sa deflection, ito na yun. Ito naman yung summary ng result. Screenshot ko na lang din to. Ito na yan. Yan. Then, yung sa Excel program, screenshot ko na lang din to. Pareho yung sagot nila. Sige, wait lang. Screenshot natin to. Ayan. Lagay natin yan dito for documentation. And then, yung sa result, ito na yan. Ay, wait lang. Wait lang. Dapat, simple beam muna. So, wait lang, palitan ko lang. So, Excel program, simple beam, okay. Goods na tayo dyan. Screenshot ko lang for documentation. Okay, and then, meron tayo dito results na. Ito naman yung sa mga results. Screenshot ko na lang din. And then, diagram. So, yan tayo dito. Screenshot ko lang din. Sa beam diagrams. Yung sa akin hanggang slope diagram meron ako. Then yung sa deflection. Ayan. And then ano pa? Ano pa yung meron dito? Huwag na siguro ito yung tabulation. Huwag na siguro yun. For verification purposes lang kasi tayo. Okay? Sige. So, I think okay na tayo dun. Kaya may screenshot, no? Ay, screenshot ko na lang din. Dito naman ako eh. So, screenshot ko na lang din to. Ayan. Tsaka yung dito. Ngayon, papalitan natin yung beam. Gawin nating fix. So, then check natin if pareho pa din ba yung sagot. Okay, so ito yung verification one for simply supported beam. So next, verify natin for yung verification 2.
sa fix beam or yung sinatawag natin na fully restrained beam. Okay, unahin ko muna yung sa SkySieve. So, papalitan ko yung yung model. So, yung papalitan ko lang naman dito yung support. No? So, kumbaga, ito, tatanggalin ko lang yan. Tsaka ito din. So, papalitan ko siya ngayon ng mga fixed support sa left side tsaka sa right side. Okay. Ano sabi? Ayaw niya. Hindi na ba pwede? Ayaw niya daw. No? So, paano ngayon yan? No? Wala akong verifier. Sige, cantilever beam na lang muna. Kasi andito na ako. Pero dapat baliktad, no? Galing na daw. So, supports. Itong fixed support na to, dito siya sa right side. Okay, gawin natin cantilever beam. So, hindi na pala pwede pag tawag yan. Fully restrained. Sige. Ayaw niya mga paggamit. So, cantilever beam. So, first, using SkySieve. So, lagyan lang natin to lahat. Yung model. Screenshot ko na lang muna. Then, yung mga sagot nito, solve ko lang. So, ito na yung mga sagot. Yan. So, for bending moment, ito yung result. So, yan yung result. Pag i-reverse mo yung bending moment, so, reverse. So, ganito yung magiging sagot niya. Sige. Ito naman yung sa reverse na bending moment diagram. Or, ito yan. Okay. Next, yung shear force diagram. Okay, ito yan. May function na reverse na mapansin mo na may function na reverse para sa bending moment diagram. Kasi pag US kasi baliktad yun sa kanila. No? Dito sa atin yung ginagamit natin yung kabaliktaran din. Minsan, may mga function na reverse yung bending moment diagram. Deflection, ito naman yung sagot. Yan. Screenshot ko na lang din daw. Tsaka yung dito sa summary ng analysis. Okay na, no? So, screenshot ko yan. Yan na. Okay, using the tawag yan, Excel program. So, verification 2 tayo using the Excel program. So, pag gamit na ng Excel program, yung papalitan lang naman din natin dito, sa taas, yung cantilever beam. So, tingnan no, yung cantilever beam, dapat ganito yung orientation niya. Free dito sa left side, fixed dito sa right side. So, kumbaga, gawin ko lang cantilever to. Ayan. So, that's it, no? Pareho naman yung mga values, diba, nila. So, screenshot ko na lang to. So, copy natin yan. And, for documentation, so, lagay natin dyan. Tingnan ko lang. And then, ito naman yung sa result niya. No? Screenshot ko muna, then compare natin after. So, ito naman yung sa result. Screenshot ko na lang.
Then ito naman yung sa mga diagrams. Screenshot ko na lang muna din. Then later compare natin. And then ito na yung deflection. Next, yung mga tabulation. Screenshot ko na lang din to. Tsaka yung dito. Okay, bits. So, mo lang ha. Ayusin ko lang din yung documentation mamaya na. Okay. So, ngayon, i-verify natin kung pareho ba. So, third verification natin. It's probably yung property. Okay, mamaya. So, i-check muna natin kung okay ba yung sa cantilever beam. Kung pareho ba yung mga result. Okay, unahin ko muna yung dito sa tawag yan, yung summary ng result nila. So, makikita mo na yung reaction natin is 120. So, tama. Ganun din dito, yung moment dito sa fixed support, so pareho din. So, tama na. Maximum moment, so ito na, nakuha na natin. For the negative moment, so ito yan. Negative 628.75. For shear, makikita mo man yan dito sa figure, no? Ito yan. Yan. So, makikita mo yan, 120. Yung may series, value, negative 120. Ito yan. Yung displacement, makikita natin yan dito. So, 741.422. So, ito din yan. Okay? So, ganun lang, no? So, with respect naman sa shear diagram, check natin dito. Ito na sa kabila. Yan. So, yung shear diagram, pareho din yung itsura. No? So, yan. So, makikita mo ito yun. Yan, no? 120. Pagdating mo dito, negative 50, negative 35. The same yan dito. May ganyan din akong function dito. No? Kaya ginawa kong finite. Ayan, 120. Pagdating mo dito, ano yung sagot dito? 50. No? So, may konting diferensya lang. No? Probably dahil sa decimal. No? Okay? So, anyway, that's okay. No? Then, 21. Okay, so that's okay lang. Dito, ano to? Hindi ko na siya makita. Anyway, bayan mo na. Sa moment, ito naman, itsura. Yung ginamit ko is ito. No? Ito kasi yung ginagamit, di ba, natin. Basta nagmo-moment diagram by parts tayo for cantilever beam. Yung moment, ganito yung itsura. So, pareho lang. This one is negative 628.75. Okay? So, yun yung gamit ko dito. Negative 628.75. Ganun. So, pareho lang yung itsura nila. So, may mga konting differences lang. Dahil yan sa kaning yung functionality ng graph ng Excel, no? Kasi yung Excel, yung ginawa ko kasi dito, isahan lang kasi ito sila, no? Anyway, that's okay, no? So, we have the bending moment diagram. So, pareho yung sagot. Pareho yung itsura. For the deflection,
So, ito din yan. Deflection. So, ito yan. Ito siya. Negative 741.422. Negative 741.422. Pareho lang. So, yung kinaganda ng program is may slope rotation yan na diagram. Dito wala na. So, mas naman pala to. No? Anyway, L over 13 yung ano niya. Dito ano ba? Lagay ko. L over 13 din. Pareho kami. No? Okay, yun yung verification natin for cantilever beam. Subukan natin kung kaya, kung free pa ba pag may prop beam tayo. Subukan natin. Ayan, pwede pa yung prop beam. So, gawin natin. Okay, pag ginawa nating prop beam, so ayaw niya na yung fix. Okay. Pero pwede pa yung prop beam sa SkySafe. It's free. Sige, so, lagay natin. Ipang-screenshot ko muna yung mga result. So, bali ito, prop beam to, no? Dapat ganito yung itsura kasi ganyan man din yung pagka-program ko dito. No? Dito yung roller support. Andito yung fix support. So, bali ganito yung itsura. So, screenshot ko muna to. Then, later, compare natin. Screenshot tayo dyan. Okay, ito na yung mga sagot nila. Unahin ko muna yung bending moment diagram. And then, i-reverse na lang din natin. Meron din tayong sa shear. Screenshot ko na lang din. For documentation. Okay. And then deflection. So ito yung deflection niya. Tapos, ano pa? Yung summary. Ito yung summary. Yung analysis. Ayan. So ngayon, i-check natin to sa Excel. Okay, ito naman yung sa Excel. Using Excel program. So, using Excel program, so di ba prop beam na tayo, na? So, yung gagawin lang naman natin, sobrang bilis lang naman to. Papalitan mo lang to ng span type. Gawin mong prop. Okay na to. So, prop beam yan. So, meaning ganito yung setup niyan sa support. So, bale, meron na tayong screenshot ko muna to. Yan. Then, mamaya na natin i-compare, no? Yung mga results. Screenshot muna tayo. Okay, screenshot. Ito na yung mga results. Then, yung mga diagram, screenshot din natin. Ito yung shear and bending moment diagram. And then, deflection and slope diagram. Tapos,
Tabulation, lagay ko na lang din. Tabulation din. And then, okay, so yan yung sa prop beam na verification. Punta tayo dito sa fix beam. Fully restrained beam. Kaso ano daw? Hindi pwede sa SkySafe. No? Hanap tayo ng iba. Fully restrained beam. Verification number 4. Using SkySafe Beam Analyzer. Okay. Okay na tayo sa documentation. So ngayon check natin kung pareho ba talaga. Okay, unahin ko muna yung mga results, summary of result kung okay ba. So yung reaction sa left side, so pareho tayo, 44.485. Wala tayong moment dyan, kasi ano yan eh, simple beam, so walang moment. So yung support reaction dito sa fix, meron tayo 75.515, and then yung moment is 183.9, so pareho lang. For the bending moment, so mga maximum moment, meron tayong 121.275. So, tama din to. Negative moment, meron din tayo. Yan, pareho lang. Negative 183.9. Dito is 183.897. Yun na din yan. For the shear, so makikita natin, ito yun. So, dito ko na lang natin tignan. So, ito yan siya. Yan. 75, negative 75.515. And sa positive moment, ito naman yun, 44.49. So ito yun, 44.485. For the displacement, so pwede natin tignan yan dito. Negative 44.419. Again, yung negative deflection, meaning downward direction. So dito is downward direction na kasi ito agad eh. Ay, ito. So, negative 44.316. So, pareho lang. So, 0.4 na to. So, okay lang yung mga discrepancy, no? Probably dahil sa programming na ginamit dito. So, yung sa akin. Pero okay na din yan, no? Small discrepancy. Punta tayo sa itsura ng mga shear and bending moment diagram. So, for the shear, ito yung itsura niya. So, kung titignan natin yan, parang pareho talaga. Yan. So, ito yan. 44.485. Ito, medyo may diferensya ng konti, no? Dahil yan sa yung grade na to. I-10 niya kasi ano, i-connect. So, kaya ganito. Pero that's okay, no? That's limitation of the chart. So, 44.49. Dito, 44.49. That's okay. Dito makikita mo, 39.485. 24.485. No? So, ito yun. Ayan. Okay. Dito sa N, 75.51. So, ito yan. For the moment, so, reverse lang natin yan. So, ito naman yun. So, pareho din yung itsura. So, makikita mo man na pareho yung itsura nila. So, tignan natin yung dito. Dito is 183.9. Dito is also 183.897. Okay?
So, ganun lang naman. No? Makikita mo dito, 121.275. Ito siya. And then dito, ganun din, 121.27. Diba, pareho lang. Deflection, ito naman yun. So, yung deflection, 44.36. So, makikita natin yan dito. This one is, probably dito yan. 418, no? 418 or 4. 44.4, dito is 36.4 approximately gapon. So that's okay na. So pareho lang din yung itsura nila. L over 225 yung ratio. So titingnan natin yan dito. L over 225 din yung ratio. Okay? So the same value. So yung lamang lang nung Excel program is meron tayong slope rotation dito. Okay, so i-verify natin yung fixed beam. So again, parang hindi na kaya yung fixed beam dito sa SkySafe. Kasi ayaw niya man tanggapin to. Ayaw niya nang tanggapin. Get instant access to full access of beam software. Okay, hanap na lang ako ng iba na pang-verify. Dito na lang sa sa phone. See, gamitin ko na lang itong SWP, So, sabihin ko, i-model ko muna yung beam na to. So, meron akong sa 00. Then, hanggang 10 meters. So, 10 meters. Hanggang 10 meters. Add lang ako ng frame. And, so, okay na tayo dito, na. So, after this, lagay tayo ng support. This time, fixed support at both ends. So, bayan mo na yung nyo. Papahiga talaga yung fix nyo. Pero yan. Hindi dito sa atin pa yan. Nakatayo na. Pero okay na yun. Basta alam natin na fix yan. So, after nito, so, lagyan na natin ng load. So, meron tayong concentrated load dito sa 2 meters. Then, yung P1 natin is 15. Tama, 15. Okay, save na natin yan. Then, another concentrated load naman dito sa 4 meters. So, another 15 kilonewton. Okay, save. Ganyan tayo dyan. Moment, meron din tayo. So, for the moment, sa may 6 meters nilagay. M1 is 25. 25, save. So, okay na tayo dyan. Yan. Yan siya. So, pareho yung ikot nila. And then, meron tayo ditong another moment sa may 8 meters. So, yung value is 25. Oops. 25. 8 meters. Save. So, ganun pa rin. Pareho lang. Yan siya. So, okay na tayo sa concentrated load tsaka moment. So, after nito, lalagyan natin siya ng distributed load. So, yung distributed load is yung start load natin is 0 hanggang 12.5. Oops. 12.5. And then, yung start is 0. Yung N is 5 meters. So, save. So, ito na yun. Yan siya. And then, para sa trapezoidal, yun naman yung 15 tsaka 8.5. So, lagyan natin. Distributed load. So, 15 tsaka 8.5.
Start 5 hanggang 10. So, okay na tayo dyan. So, save. So, that's it. So, ito na yung 15 tsaka yung 8.5. So, ito na yung chart natin. Kaya ko bang... So, ito na yan. Okay? So, yan yan, ha? So, screenshot ko lang, ha? So, screenshot ko lang to. So, yung gamit natin next for SW via up. So, ito naman yung value niya. Yan yung loading diagram. Okay. Yung property nung beam natin, naka-default yan. No? Makikita mo man dito sa figure. So, meron tayong 200 gigapascal, tsaka 1 times 10 to the power of 8 millimeter to the power 4. No? Yan na din yan. So, screenshot ko lang din to. So, yun naman yung property nung ito. So, yung result niya for support reaction, so makikita natin sa support reaction, dito naman din yan, ha? Nakasulat na din sa figure. So, pag titignan mo dito, so meron kang, ito siya, no? So, you have, yung ito pa rin. Okay? Ito. So, okay na. Ito yung sa support reaction, yan sila. Fill ko lang yan. Fill ko lang ng white. Bayan ko lang yung kulay. Yan. Yan sa kabila din, no? So, yan yung sa mga support reactions. Oops. Then, sa shear diagram, bending moment diagram, deflection diagram, tsaka yung slope diagram. So, yun pang lagay din natin dito. Okay, so para sa shear diagram, okay, ito yun sila. Yan. So, kukunin ko lang yan dito sa result. Shear diagram. So, ito yung itsura niya, shear diagram. Yan. So, screenshot ko lang to. So, ito yung shear diagram niya. Oops. Then, i-ano lang natin yan mamaya, ha? I-compare. Unahin ko muna yung documentation para dire-diretso tayo. And then, yung sa moment diagram, so ito naman yun. Okay? So, kabaliktaran yung sa moment diagram.
Hindi din siya pwedeng, hindi din siya kayang i-reverse dito. So, sige lang ha. Yun na yung meron tayo na. So, baliktad talaga siya. So, kumbaga, yung bending moment diagram na makuha natin sa program is kabaliktaran nito. And then, deflection diagram. Okay, hindi ko makita. Gawin ko ito, scale. So, ito naman yung sa deflection diagram. Yan. Tapos, slope diagram. So, for the slope diagram, wala ko bigla. Saglit. Okay? Alo, na-save kaya. Sige lang, verification naman din daw. Ba't na-off yun? So anyway, sige lang, verification man din daw. So, tingnan mo lang yung documentation na to. So, makikita mo sa left support, so ito yung values na makukuha natin, no? 64.254. So, ito yun. Tsaka yung moment, 131.79. Pareho lang. Dito naman sa right support, sa kabilang side, dito. So, yung value is 55.75 or 746. Dito is 118.08. So, ito na din yan. Okay? So, tama na. For the maximum moment, punta tayo sa moment. Yan. So, yung maximum moment, kabaliktaran man to sila, na. So, titingnan mo lang yan dito, maximum moment. So, nakikita mo din yan. So, ito siya. Itong 77.698. So, ito na din yan. Yung sa negative moment, so, dito yan. Or, titingnan mo dito sa kabilang side. So, 118. So, mas malaki yung dito. So, ito yung maximum na negative moment. Yung 131.79. The same lang. For the deflection, nga pala, no, yung itsura niya, deflection muna. Before tayo pumunta sa... For the deflection, ito naman yun. Ito yung mga values. So, nakikita mo. Meron tayo ditong 20 point. Wala na yung ating... So, dito lang sa magkabilaan yung nilagay niya. Dapat meron pa to. 22.193. So, makikita natin yan actually sa report. So, sa report kasi natin, so, save lang natin yan. And check natin. So, ito na yung... Okay, ito na yung summary, no? Okay. Punta tayo dito. Ito, deflection. Yan. Pinakamalaki is yung 22 point. Hindi mo na pala makita, no? Wait lang, ha? Ba't tayo? Hindi na siya makita. Wait lang, disconnect muna ako. And then, try ko ulit, error. Entire screen na lang. Okay. Ito na yun. So, So, save. Ayan. So, may kita mo dito sa report. Meron siya ditong, screenshot ko na lang din daw. Saglit.
Lagay din natin yan sa documentation. Dito. So, yung makuha nating value. And, ito yung mga summary nila. Screenshot na lang din natin. Ayan. Sobrang liit lang. Tingnan natin. So, ito na. Ayan. And then, ito yung sa shear tsaka bending moment. So, hindi man masyadong klaro dito. So, wait lang ha. So, screenshot ka na lang din daw. Mga given. Dito ko lang yung data. Ayan. Okay na. So, bali ito yun. Itong DY na to. So, yun yung makikita natin. Dito, di ba? Di ba nakalagay dito? 22.219. So, dito mo yan makikita. Sa report niya na. Hindi dun sa app mismo. So, ito yan. 22.193. Okay? So, ito yan. So, yung location niya, makikita mo din dito. Half siya nung length sa 0.5. So, kumbaga tama, no? 5 meters. Yung diagram, so let's say balik tayo, punta tayo ulit sa sa dito, sa shear diagram. So, pareho lang yung itsura nila, no? Makikita mo naman. So, makikita mo dito, meron kang 55.746, ito yan. Ito siya. Yan. And then dito, meron kang 64.254. So, ito yan. Moment. So, ito naman yun, kabaliktaran lang sila. So, bali yun, itong 118, ito yan. Itong 131.79, ito yan. Okay? So, yan yan, no? And then, for the deflection, so, pero din yung itsura. Yan. So, yan yan. Ito yung 20.514. Andito yung 22 something, no? 22.157, 22.193, so mas malalim daw. Ito yung 22.074, 21, 21. Ito yung binigay dito sa chart. Dito sa app, 20.058. Ito yan. For the rotation, slope, so ito naman yung itsura, pareho lang. So, meron ka ditong 0.0068, dito 0.007, di ba? So, pareho lang, na. Okay? So, I think that's it, na? Sa tawag yan, fix beam. So, verified na, na? So, pareho yung sagot, manually, using Excel, tsaka using yung mga other sophisticated na mga apps, tsaka software. Punta tayo sa overhang. So, paano naman natin i-verify itong overhang? Actually, may ginawa na ako dyan sa overhang. Kunin ko lang. Open ko lang yung sa may overhang beam. So, ito lang na yung i-model ko. Para din ako mag-model ulit. Sanggalin ko lang. So, i-draw ko lang to sa
sa Excel natin. Okay? So, yan yun. So, ito yung sa Excel. Ito yung sa using app. Screenshot ko na lang. Okay, and then document natin dito. May ano na din yan, may mga reaction na din. So, andito na din yung support reactions. Yan, yun na din yan. So, yung kulang na lang natin dito is yung beam shear diagram, bending moment diagram, deflection diagram, then isang oras na ako. Next, deflection diagram, slope or rotation diagram. Okay, so slope rotation diagram, tapos na tayo dyan. So, bali, paano na ba? See? Lagay lang natin to. So, yung shear diagram, ayan so yan yung itsura ng shear diagram niya. Screenshot na lang natin. Tapos, lagay ko dito. Yung bending moment diagram, lagay ko na lang din dito. So, ito yung itsura niya. Ayan, malaki yan. Huwag na. So, okay na yan. So, okay na tayo dyan. Screenshot na lang natin yan. Lagay natin. Unahin ko muna yung mga screenshot then, for documentation. Deflection. So, yun yung deflection. So, grabe yung deflection Kung makikita mo yung deflection niya, sobrang grabe yung deflection. 4 meters. Imagine. 4 meters yung deflection niya. Tapos, screenshot natin yan. Then, yung rotation. Yung rotation. Yung slope bali. So, ito naman yung itsura niya. Okay? So, screenshot na lang din natin. Okay, so okay na yung mga slope, rotation, deflection, etc. Nga pala, yung property ng beam. So, yung sa cantilever part, screenshot ko na lang din dito. Yung sa overhang part. So, ito yun. So, 200 gigapascal, tsaka 1 times 10 to the power of 8 millimeter to the power of 4. So, ganun din yung property sa dito sa gitna. Yung ito siya. Ayan. So, the same property. 200 gigapascal, tsaka 1 times 10 to the power of 8 millimeter to the power of 4. So, lagay ko na lang din yan dito. And ito na yung mga support reaction na kuha natin. So, with regards naman sa... Kung siguro ibaba. Huwag na lang ito. Pareho naman yung nila. Magaling ko lang ito. Okay, so okay na tayo dito. Yung share diagram dito na sa baba yan. So, yung report nito, screenshot na lang muna natin din. Generate tayo ng report. Free trial. Reconnect tayo.
So, ito yung report para sa overhang. So, kunin na natin yung mga data natin dito. Ayan. So, ito yung data. Ayan. Kukunin natin yan. Tapos, kunin natin dito. Ito lang yan. Then, yung sa ano din. Yung itong naka-table na to. Ito kasi natin titignan yung deflection. Ayan. And then, meron tayo dito sa mga shear tsaka bending moment diagram. Ba't putol? Ba't putol yung ano? Yung output? Naputol-putol pala, no? Ay, okay. So, magkaiba yung sa overhang tsaka may kaiba yung sa yung may support na. Sige. Ito na lang table yung kunin ko. Ito yan. Ito naman yung sa yung span sa gitna ng dalawang support, no? Sige. Ulitin ko. Ito na lang yung kunin ko kasi yung mga ano natin, yung mga deflection, slope, meron naman tayo dito sa ibatas. So, ito na lang. Ulitin ko lang. So, okay na tayo dyan. So, sa Excel, so, i-model lang natin itong beam natin. So, yung beam natin, yung loading, yung length is from 0 hanggang 8 meters. So, bali yung L1, 0, yung L2, yung L1 is 8 meters. Ayan. So, 8 meters to, no? Ito siya. Kita mo man yan dito. Yan. So, 8 meters. Yan. Yung length is 8 meters. Okay? So, 8 meters, yung L2, dito. Yung length ng beam na to is 12 meters. So, 12 meters, yan tayo dyan. Elastic modulus, 200 gigapascal, dapat gigapascal, so 200. Moment of inertia, so 1. Apat lang na 0 kasi naka cm to the power 4 man tayo dito. Yung W1, okay, ito yung W1 natin, yung load dito. 250. Yung dito. Yung W2, 0. Ay, hindi. 20. So, 20 pala. So, this is 20. Yung A1 natin, so since untop-untop tayo dito sa overhang, so 0 siya. Then, hanggang 3 meters yung end distance niya. So, start niya, end niya, 200, and start 0 yung end 3. So, meaning, kung 3 meters yung end niya, so, A to 3 meters. Okay? Kasi 0 yung starting point. So, parang ganito yan. Next, yung W3. So, yung W3 natin, dito sa kabilang side. Ayan. So, yung measurement natin is from this support na. So, kumbaga, meron tayo ditong start load na 60. So, 60 to siya. And then, 240. 240. So, ito, 240 to. Okay? And then, meron tayong A3. Yung A3 is yung location nito from this support. So, very obvious. Nakikita mo sa figure. Meron kang 8 to 9, 10 to 11. So, kumbaga 1 to 3 meters. So, 3 meters to. And then, yung A4, yung full length ng loading natin. So, which is pwede mo tignan dito. So, hanggang full length. So, 12 to 20. No?
Ay, hindi. Wait lang. 11. So, 11 to 20. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. So, 10. Oops, sobra. So, mali yung counting. 2, 4, 6, 8, 9. 9 lang pala, sorry. So, it should be 9. Ayan na. So, makikita mo dito. Okay, ko lang. So, pareho lang yung itsura natin dito. Okay? So, next is yung concentrated load. Dito sa may overhang, so meron tayong itong 30 na P1. Yung location niya, click ko lang to, is at distance 2 meters from the free end. Then, yung load dito sa may overhang, so meron tayo ditong 20. And then, meron tayo ditong A2. So, yung distance naman na to, counting tayo from 1. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, 4 meters. So, okay na. So, yan na din yung mga... So, ito na yung loading diagram natin. Lagyan ko lang. Okay? So, meron kang P1, P2, ano yung load. So, screenshot ko muna. Wait lang. Ito yung sa inputs. Ito yung sila. Lagyan natin yan dito sa documentation natin. And then next, yung result. So, ito na. Screenshot ko muna. So, ito yung result natin. Ayan. Ayan yung tabulation. Sobrang dami. So, di ko lang ubusin lahat. Screenshot. Kasi sobrang dami. So, ito na yan. Ayan. Bilang natin dyan. Kasi screenshot pa ako ng isa pa. Dito na lang. Alitan ko lang to. Okay. So, yan yan. So, wait lang. Isa na natin. So, ito yung result niya. So, ito yung sa tabulation natin. So, kung focus lang tayo dito sa loading diagram. So, loading diagram natin. Ito yung loading diagram. Yan yan. Screenshot lang yan. Tapos, yung sa result, lagyan ko lang din. Ito naman yung sa result. Okay? So, yan yun. So, verify natin.
i-double check natin daw para matapos na tayo sa documentation. So, kung titignan natin yung mga reactions, which is ito yan. So, makikita mo na pareho lang na. So, for point B, dito yan sa gitna. So, yung sagot is 1102.083. So, tama tayo. And then, dito sa right side, 702.917. So, pareho tayo. For the maximum moment, so kabaliktaran yan yung itsura ng ano. So makikita mo baliktad yung itsura nila. So makikita mo yung maximum moment is ito, 2985. So ito yun. Yan siya. So that one is 2985 kilonewton, ang negative. And then yung shear, so meron tayong mga shear dito. So pinakamalaki is itong 702. So this is 702.917. So pareho tayo dito. Ano pa? Dito is 667.083. Tama naman. Ito is 600.577. So, okay naman tayo dito sa ano. So, 702 dito. Wait lang, ba't 741 yun? Mamaya na lang yan. Fix ko lang yan. Then, yung sa deflection, so makikita natin the same, no? May kunting mga discrepancy probably dahil sa iba yung code, no? Iba yung program. Or probably dahil sa decimal, no? So, probably ganun yung mga dahilan, no? Yung differential. So, dito is 4625, dito is 4624, no? That's okay. So, bali, so ito yan, no? 4624, yan. So, in terms naman sa itsura nila, pareho naman. Parang ganito. So, yung deflection, okay, so ito yan, no? So, baliktad lang yung assumption ko dito sa software. Pero pareho lang yan. And then, dito sa moment, so baliktad din yung itsura. And then, yung shear diagram, okay, pareho yung itsura nila. Okay, pareho yung itsura. Okay, so wait lang. Okay, so dito, ayusin ko lang to. So, gawin ko na lang, iwalay ko na lang to. Gawin ko na lang dalawa. So, kumbaga dito, maximum na positive shear,
maximum na positive shear, tsaka dito gawin ko na lang maximum na negative shear. So magkaiba na lang, parang gumana yung formula. So dito maximum, so gawin na natin maximum ng shear hanggang dito yan. Ayan, then duplicate lang natin to. Kuyain ko lang to. So ito naman is minimum ng shear. So yan na. Then kailangan kong ikot ko lang to. Sige lang, okay na yan. Sabihin natin, balik tayo doon sa okay, buti na, nakita ko ulit na. So okay na, so makukuha na natin yung the same sagot dito sa program. Ayan. So makikita mo, ito yung maximum positive na shear, 667.08. Ito naman yung sa negative na part. Okay? So meron ka ng ganito. So ganito na lang gagawin natin. Okay? So I think yun lang, no? Screenshot na lang ito ulit. Ulitan ko lang yung muna yung documentation. So anyway, verified na, no? Pareho yung sagot. So lagay ko na lang to as verification document natin. And ito, tanggalin ko lang to. Ulitan ko siya ulit. Gawin ko oops. Ganyan. Screenshot ko muna. Okay, so pareho na, yung sagot sa overhang beam, tsaka sa program, tsaka yung sa Excel. Okay, so I think okay naman tayo dito, lahat na. Save ko muna ulit. Sige lang, ayusin ko lang muna to, no? So I think, pero okay na to. Ang kalahatan, okay na to siya. Submit ko na lang to.